Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito kung lampas 60 ka na at lumilipad tahimik na ibibigay sa iyo ng mga flight crew ang 15 libreng upgrade na ito. Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan, masaya akong ibahagi sa inyo ang mga sikreto para mas maging komportable at kasiyasya ang inyong paglipad lalo na kung lampas 60 na kayo. Ang paglipad pagkalampas ng 60 ay mas nagiging maganda kapag alam mo kung ano ang available sa iyo. Dahil ngayon sa mga eroplanong umaalis ngayong Mayo, 2026 may isang maikling listahan ng mga bagay na maaari mong tahimik na hingin. Mga libreng bagay. Mga bagay na masayang ibibigay sa iyo ng crew. Mga bagay na talagang nakakagawa ng malaking kaibahan sa kung gaano ka komportable at pakiramdam na inaalagaan ka mula sa gate hanggang sa paglapag. Walang nagsasabi sa iyo na umiiral ang listahang ito, ngunit ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng 15. At para sa mga pakiramdam na awkward hilingin, mayroon akong eksaktong mga salita na nagpapadali nito. Ang number CM9 ay ang sinabi ng mga flight attendant na sana ay mas marami pang pasahero ang humiling. At ang number 1, patuloy itong nagbabayad sa iyo sa bawat flight pagkatapos nito. Number 15 ang tahimik na hiling para sa pre-boarding. Narito ang isang bagay na hindi ilalagay ng mga airline sa isang signboard. Karamihan sa mga pangunahing airline ay nag-aalok ng tulong sa pre-boarding sa sinumang pasahero na nangangailangan ng kaunting dagdag na oras. At ang kahulugan ay mas maluwag kaysa sa inaakala ng mga senior. Hindi mo kailangan ng wheelchair. Hindi mo kailangan ng doctor's note. Hindi mo kailangan ng nakikitang kapansanan. Kung ang pagpunta sa jet bridge ay nagtatagal sa iyo ng kaunti, kaysa dati kwalipikado ka. Isipin ito, si Aling Nena, 68 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Cavite, ay nakapanood sa priority line na sumakay ng 3 taon. Pagkatapos sinabi sa kanya ng isang kaibigan na lumapit lang sa gate agent, ngumiti at sabihin ang 8 salita. Siya'y nauna nang sumakay sa bawat flight simula noon. Ang iyong diskarte, lumapit sa gate agent bago magsimula ang general boarding. Panatilihing kalmado at magalang ang iyong tono. Tumutugon ang mga agent sa pagiging mainit. Ang magandang parirala, gusto ko po sanang humingi ng kaunting dagdag na oras para makasakay kung okay lang po. Ito ang magtatakda ng tono para sa iyong buong flight. Ang susunod ay tungkol sa mangyayari sa sandaling umupo ka. Number 14 ang hiling sa pagpapalit ng upuan sa gate. Nabook mo ang gitnang upuan dahil mas mura ito. Nakakulong ka rito, tama, hindi palagi. May tahimik na awtoridad ang mga gate agent na ilipat ang mga pasahero ayon sa kanilang paghuhusga sa huling 20 minuto bago ang boarding. Aktibo silang naghahanap ng mga dahilan para balansehin ang cabin, panatilihing magkasama ang mga pamilya, ipamahagi ang bigat at punan ang mga exit row ng mga pasaherong may kakayahang pisikal. Ang isang magalang na senior na humihingi ng bintana o aisle ay halos palaging ina-accommodate kung may available na upuan. Si Mang Tony, 71 taong gulang, isang retiradong accountant mula sa Cebu, ay nag-book ng gitnang upuan sa isang 6 na oras na flight dahil ang upuan sa bintana ay 80 piso P18 peso na mas mahal. Tahimik siyang nagtanong sa gate agent kung may nabakanteng upuan sa aisle. Pagkalipas ng 3 minuto, mayroon na siyang bagong boarding pass libre. Ang iyong diskarte, dumating sa gate 45 minuto bago ang boarding. Maghintay hanggang sa makapag-check-in ang karamihan sa mga pasahero. Magtanong ng tahimik, hindi sa main counter. Gumamit ng side desk kung posible. Ang magandang parirala, kung may nabakante po na upuan sa aisle o bintana, malaki po ang pasasalamat ko. Ang susunod na ito ay halos walang gasto sa mga airline, kaya naman hindi nila binabanggit ito. Number 13, das 13, ang buong lata ng soft drink. Dumating ang cart. Binibigyan ka ng flight attendant ng isang maliit na plastic cup ng ginger ale at dumadaan na.
Narito ang hindi nila sasabihin sa iyo, maliban kung magtanong ka. Pinapayagan silang bigyan ka ng buong lata. Ang mga airline ay nag-iimbak ng sapat na lata sa bawat flight para makapagbigay ng buong lata sa sinumang humiling. Ang maliit na default na ibinibigay ay hindi isang patakaran, ito ay isang ugali para bumilis. Mas mabilis ang crew kapag nagbubuo sila sa mga tasa, kaya iyon ang ginagawa nila. Sa sandaling humingi ang isang pasahero ng magalang para sa buong lata, halos palagi nilang ibinibigay ito ng walang pag-aalinlangan. Si Tita Josie, 70 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Davao, ay gumugol na mga taon na umiinom ng maliliit na kalahating tasa sa mga cross-country flight. Minsan, sinubukan niyang humingi ng buong lata. Ngumiti ang flight attendant at sinabing, "Siyempre po." Simula noon, mayroon na siyang buong lata sa bawat flight. Ang iyong diskarte, magtanong kapag unang dumating ang cart sa iyong row, hindi pagkatapos. Tukuyin ang inumin at ang laki. Ang magandang parirala, maaari po bang humingi ng buong lata please? Kung sasabihin ng crew na oo, tandaan ang airline. Karamihan sa mga pangunahing airline ay ginagawa ito. Ito ang susunod na hindi alam ng karamihan sa mga senior na umiiral. Number 12, ang hindi nabuksan na snack basket. Karamihan sa mga senior ay tumatanggap ng anumang snack na lumapag sa kanilang tray. Isang supot ng pretzels, tapos na. Narito ang tahimik na itinatago ng galley. Sa karamihan ng mga domestic flight, ang snack basket na dinadala ng crew sa pasilyo ay mga isang katlo 1,003 lamang ng kung ano ang talagang nakaimbak sa eroplano. Ang natitira ay nakaupo sa galley at pinapayagan ng mga flight attendant na mag-alok ng mga extras sa sinumang pasahero na humiling. Lalo na sa mas mahabang flight o kapag hindi puno ang cabin. Hindi nila ito iaanunsyo, ngunit halos palagi silang sasang-ayon. Si Lola Esther, 74 na taong gulang, isang retiradong social worker mula sa Iloilo, ay kaswal na nabanggit na hindi sapat ang mga pretzel sa isang 5 oras na flight. Bumalik ang flight attendant pagkalipas ng 22 punawan na may 3 tropang snack pack at isang ngiti. Ang iyong diskarte, maghintay hanggang sa matapos ang unang service round, tahimik na magtanong sa isang flight attendant habang sila ay dumadaan hindi sa call button. Maging magalang, hindi mapilit. Ang pagiging mainit ay nakakakuha ng kasaganaan. Ang magandang parirala. Kung mayroon po kayong dagdag na snack sa gali, gusto ko po sana ng kaunti para may makain ako. Ang susunod na ito ay halos hindi iniisip ng mga pasahero na hilingin. Number 11 ang paglipat sa walang bakanteng row. Tapos na ang boarding ng eroplano. May nakikita kang buong bakanteng row, 4 na row sa unahan. Narito ang isang bagay na kumpirmado ng mga flight attendant. Sa sandaling magtanong ka, kapag sarado na ang pinto at nakasindi ang seatbelt sign, karaniwan kang malayang lumipat sa anumang bakanteng row sa iyong cabin class. Karamihan sa mga senior ay hindi nakakaalam nito dahil walang anunsyo na ginagawa. Inaakala ng crew na ang sinumang gustong lumipat ay gagawin ito. Inaakala ng mga pasahero na hindi pinapayagan ang paglipat. Parehong tahimik ang magkabilang panig at ang bakanteng row ay nasasayang sa buong flight. Si Mang Jose, 68 taong gulang, isang retiradong electrician mula sa Bacolod, ay gumugol ng 4 na oras na nakasiksik sa tabi ng isang estranghero habang may isang bakanteng 3 upuan na row sa kabila ng pasilyo. Pagkatapos ng paglapag, tinanong niya ang flight attendant kung maaari siyang lumipat. Mukhang naguguluhan ito at sinabing, "Siyempre, anumang oras pagkatapos ng take-off." Ang iyong diskarte, maghintay hanggang sa patayin ang seatbelt sign pagkatapos ng cruising altitude. Tahimik na kunin ang iyong mga gamit at lumipat sa bakanteng row. Magtanong sa isang flight attendant kung hindi ka sigurado. Halos palagi silang sasang-ayon. Huwag kumuha ng exit row o premium seats nang hindi nagtatanong muna. Ito ang nagpapabago sa isang mahabang flight sa isang maikling flight. Number 10.
ang libreng bulkhead upgrade. Ang mga bulkhead seat, ang unang row sa likod ng divider, ay ibinebenta ng 30 hanggang 70 30 peso, 90 piso na dagdag. Narito ang bahaging walang nagsasabi sa iyo. Kapag hindi nabenta mga upuang iyon, madalas itong tahimik na ibinibigay ng mga airline sa mga pasahero na humihiling sa gate, lalo na sa mga senior traveler. Walang kinikita ang airline mula sa isang bakanteng bulkhead. Nakakakuha sila ng isang masayang customer sa pamamagitan ng pagbibigay nito. Si Aling Susan, 70 taong gulang, isang retiradong bank manager mula sa Manila, ay nagtanong sa isang gate agent kung mayroon pa ring available na upuan na may extra leg room. Sumulyap ang agent sa kanyang screen, ibinigay ang isang bagong boarding pass at sinabing, "Enjoy po ang leg room." Nagbubook si Aling Susan ng standard economy sa loob ng 8 taon. Ang iyong diskarte, mag-check-in sa gate counter 30 hanggang 45 30,405 minuto bago ang boarding, magtanong ng partikular tungkol sa bulkhead o extra legroom seats, banggitin na anumang available na upuan ay pahahalagahan. Huwag humingi ng isang partikular na row, ang magandang parirala. Kung mayroon pa pong bakanting upuan na may extra legroom, gusto ko po sana. Yan ang unang kalahati. At dito na ito, nagiging maganda, mabilis na tanong. Ilan sa mga ito ang hindi mo pa nahiling? Karamihan sa mga senior ay nagsasabing 8 o 9. Sa unang 7 pa lang ang hindi nila nahiling. Kung nakakatulong ito sa iyo, i-hit ang subscribe sa channel na Lipad Kasama Senior. Ang ikalawang kalahati ay may isang benepisyo na halos bawat flight attendant ay umaasa na hihilingin ng mga pasahero. Number 9 ang Gali Hot Tea. Ang beverage cart ay nag-alok ng kape, soft drinks at juice. Hindi ka nakakita ng tsaa. Nananatili kang tahimik? Narito ang bawat galley ay mayroon na halos hindi hinihingi ng karamihan sa mga senior. Ang hot tea, herbal black, green, minsan chamomile ay itinatago sa galley sa halos bawat flight na higit sa 2 oras. Hindi ito inilalagay ng crew sa cart dahil ang mga may init na likido ay mas mabagal ibuhos at mas mahirap ihatid. Ngunit magtanong ng maayos pagkatapos ng unang service at halos palagi kang bibigyan ng mainit na tasa na may honey sa gilid. Si Mang George, 73 taong gulang, isang retiradong postal worker mula sa Pampanga, ay lumilipad sa loob ng 30 taon nang hindi nalalaman ito. Sa isang red-eye flight, patungong Davao, tinanong niya ang flight attendant kung may available na tsaa. Binigyan siya ng chamomile at honey. Nakatulong siya sa natitirang bahagi ng flight. Ang iyong diskarte, magtanong pagkatapos ng pangunahing service round. Hindi na gaanong abala ang crew. Tukuyin ang uri kung mayroon kang preference. Mayroon po ba kayong chamomile? Humingi ng honey o lemon na kasama nito. Ang magandang parirala, kung mayroon po kayong hot tea sa gali, gusto ko po sana ng isang tasa. Ang susunod na ito ay gustong ipaalam sa iyo ng flight crew. Number 88, ang tulong sa gamot. Uminom ka ng tableta sa kalagitnaan ng flight at kailangan ng tubig? Nag-aatubili kang pindutin ang call button. Narito ang sasabihin sa iyo ng crew kung magtatanong ka. Ang mga flight attendant ay sinanay na tulungan ang mga pasahero sa gamot. Kasama rito ang pagdadala ng tubig anumang oras kahit na nakasindi. Ang seatbelt sign, nag-aalok ng maliit na snack na kasama ng gamot at pagbibigay pansin sa sinumang pasahero na may mahalagang gamot sa lead crew member upang may mag-check sa kanila paminsan-minsan. Hindi ito pabor na hinihingi mo. Bahagi ito ng trabaho ng crew at karamihan sa kanila ay mas gusto talagang malaman kung sinong mga pasahero ang nagmamanage ng mga gamot. Nakakatulong ito sa kanila na mas magawa ang kanilang trabaho. Si Aling Mary, 71 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Quezon City, ay tahimik na nabanggit sa isang flight attendant na iinom siya ng gamot sa presyon ng dugo sa isang partikular na oras. Sa natitirang bahagi ng flight, sa tuwing dadaan ang attendant, sumusulyap ito.
upang tingnan kung komportable si Aling Mary. Sinabi ni Aling Mary na iyon ang pinakakalmang long haul na naranasan niya. Ang iyong diskarte, banggitin ang iyong oras ng pag-inom ng gamot sa unang service round. Panatilihing maikli at kalmado. Hindi kailangang sobra-sobra ang paliwanag. Humingi ng tubig ng maaga sa halip na maghintay ng uhaw. Ang magandang parirala, iinom po ako ng gamot bandang oras. Maaari po bang humingi ng tubig sa oras na iyon? Ang susunod na ito ay halos walang nagtatanong. Number 7. Ang hiling sa temperatura ng kabin. Ang kabin ay malamig. Kinuha mo ang kumot, tahimik kang nagdurusa. Narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga pasahero na posible maaaring ayusin na mga flight attendant ang temperatura ng cabin zone by zone sa karamihan ng mga eroplano. Ang sistema ay hindi all or nothing. Kung tahimik na babanggitin ng isang senior na pasahero na ang kanilang seksyon ay masyadong malamig, maaring taasan ng crew ang temperatura ng zone na iyon ng ilang degree sa loob ng mga 5 minuto. Ginagawa nila ito palagi para sa business class. Gagawin din nila ito para sa economy kung hihilingin ng magalang. Si Mang James, 69 na taong gulang, isang retiradong arkitekto mula sa Laguna, ay nagsusuot ng maraming jacket sa bawat flight sa loob ng isang dekada. Sa wakas, ay nabanggit niya ito sa flight attendant sa isang biyahe patungong Boracay. 10 minuto pagkalipas, kapansin-pansing uminit ang cabin. Kinindatan siya habang dumadaan. Ang iyong diskarte, maghintay hanggang sa mag-stabilize ang cabin, mga 20 minuto pagkatapos ng take-off. Magtanong sa flight attendant sa isang tahimik na sandali, hindi sa panahon ng service. Maging partikular ngunit mabait. Ang magandang parirala, medyo malamig po sa row namin. Posible po bang magkaroon ng kaunting adjustment? Huwag magtanong ng paulit-ulit. Isang beses ay sapat na. Ang susunod na benepisyo ay wala sa anumang menu. Number 6, ang galley leftover meal. Sa isang flight na may meal service, in-order mo ang chicken. Gusto mo sanang kinuha ang pasta. Narito ang halos palaging mayroon ang galley. Pagkatapos maserbisyuhan ang first class at business, karaniwan ay may 2 hanggang 6 na 2,006 ekstrang pagkain na matitira na itatapon sa dulo ng flight. Madalas na tahimik na iniaalok ng mga flight attendant ang mga ito sa mga pasahero ng economy na humihiling lalo na sa mas mahabang flight at lalo na sa mga matatandang manlalakbay. Hindi ito ini-advertise ng mga airline dahil nagbebenta sila ng upgraded meal packages, ngunit ang pagkain ay bayad na, luto na at malapit ng itapon. Si Aling Linda, 71 taong gulang, isang retiradong librarian mula sa Quezon City, ay nabanggit nang malapit nang matapos ang isang transatlantic flight na hindi siya gaanong nakakain. Bumalik ang flight attendant pagkalipas ng 10 minuto na may buong first class dessert tray. Iyon ang pinakamagandang flan na natikman niya. Ang iyong diskarte, magtanong lamang sa huling 2 oras ng isang mahabang flight. Banggitin ito ng tahimik sa isang flight attendant sa galing hindi sa pasilyo. Maging magalang, hindi mapilit. Maaaring hindi kanila mabigyan. Ang magandang parirala, kung mayroong anumang sobra mula sa forward galley, masaya po akong tatanggapin kung anuman ang maibibigay ninyo. Ang susunod na ito ay ginto para sa mga balisang lumilipad. Number 5, ang flight deck briefing. Tumama ang turbulence. Hinawakan mo ang armrest. Wala kang ideya kung gaano ito katagal. Narito ang hindi iniisip ng karamihan sa mga pasahero na hilingin. May direktang komunikasyon ng mga flight attendants sa cockpit sa buong flight. Kung ang isang senior na pasahero ay balisa at tahimik na magtanong kung ano ang aasahan, madalas na pupunta ang attendant sa galley, tatawagan ng flight deck at babalik na may totoong sagot. Mahinang pag-alog sa loob ng mga 20 minuto pa. O umakyat kami sa mas maayos na ere. Ito ay tumatagal ng 19 segundo sa kanila at binabago nito ang flight.
para sa mga balisang manlalakbay. Si Tita Josie, 70 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Davao, ay kinasusuklaman ang turbulence sa buong buhay niya. Sa isang flight mula sa Maynila, tahimik niyang nabanggit sa flight attendant na ang mga pag-alog ay nagpapabalisang sa kanya. Bumalik ang attendant na may partikular na oras at isang basong tubig. Kalmado si Tita Josie sa natitirang bahagi ng flight. Ang iyong diskarte, magtanong sa isang kalmadong sandali, hindi sa pinakamasamang pag-alog. Panatilihing conversational, hindi panicked. Maging mapagpasalamat sa anumang sagot na babalik. Ang magandang parirala. Kinakabahan po ako tuwing may turbulence. May ideya po ba kayo kung gaano katagal ito magtatagal? Ang susunod na ito ay tungkol sa kapag bababa ka ng eroplano. Number 44 ang hiling para sa souvenir. Tapos na ang flight. Kinokolekta ng crew ang basura. Umalis ka nang walang dala. Narito ang hindi alam ng maraming senior traveler na available. Karamihan sa mga airline ay pinapayagan ang mga flight attendant na bigyan ng mga pasahero ng maliliit na extras, hindi nabuksang headset, amenity kit items, deck of playing cards, airline branded pen, minsan kahit isang first class menu o wine list bilang keepsake. Ang mga item na ito ay itinatapon o nire-recycle sa dulo ng flight. Ang pagtatanong sa tamang sandali ay nangangahulugan na uuwi sila sa iyo sa halip. Si Mang Robert, 71 taong gulang, isang retiradong accountant mula sa Cebu, ay nagtanong sa flight attendant malapit sa dulo ng isang international flight kung maaari niyang itago ang kanyang hindi nabuksang amenity kit. Ngumiti ito at binigyan siya ng 2. Ang iyong diskarte, magtanong sa huling 30 minuto ng flight sa panahon ng tahimik na pagbaba. Tukuyin kung ano ang gusto mo. Pinahahalagahan ng crew ang isang malinaw na maliit na hiling. Kunin lamang ang iniaalok, hindi higit pa. Ang magandang parirala, gusto ko po sanang magtago ng maliit na bagay bilang souvenir, anumang maibibigay ninyo. Ang susunod na ito ay nagpapadali sa buong pagdating. Number 33 ang tulong sa koneksyon. Mayroon kang masikip na koneksyon. Nagsisimula kang magpanik. Narito ang hindi alam ng karamihan sa mga pasahero na magagawa ng mga flight attendant. Karamihan sa mga airline ay pinapayagan ng crew na mag-radio sa susunod na gate kapag ang isang senior na pasahero ay nanganganib na ma-miss ang isang koneksyon. Maaaring i-hold ng ground crew ang pinto sa loob ng ilang minuto o mag-ayos ng isang cart para salubungin ka sa arrival gate. Hindi ito garantiya, ngunit halos hindi ito nangyayari maliban kung magsalita ang pasahero. Si Aling Mary, 71 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Quezon City, ay sinabi sa flight attendant sa panahon ng pagbaba na ang kanyang koneksyon ay 25-20 minuto pagkatapos ng paglapag. Sa pagdating ng eroplano, may naghihintay na cart na may kanyang pangalan. Nakarating siya sa kanyang flight na may 3 minuto pa. Ang iyong diskarte, banggitin ang iyong oras ng koneksyon. Sa yugto ng pagbaba, handa ang iyong susunod na flight number. Magtanong ng kalmado. Ang panic ay nagdudulot ng mas kaunting tulong, hindi higit pa. Ang magandang parirala, masikip po ang koneksyon ko. Mayroon po bang paraan para may sumalubong sa akin sa arrival gate? At ito ang susunod na ginagawa ng mga profesional sa bawat flight. Number 2. Dok, ang hiling sa pagpapaliban ng pagbaba. Lumalapag ang eroplano. Lahat ay tumatayo. Nakaupo ka pa rin naghihintay na lumuwag ang pasilyo. Narito ang ginagamit ng mga bihasang manlalakbay sa bawat pagkakataon. Masayang papayagan ng mga flight attendant ang mga matatandang pasahero na manatiling nakaupo hanggang sa mawala ang pagmamadali. At pinapayagan pa nga ng ilang airline na pigilan sandali ang gate crew upang hindi ka maramdaman na minamadali. Makakababa ka ng eroplano ng kalmado. Maiiwasan mo ang siksikan sa jet bridge at madalas kang sasalubungin ng wheelchair o cart sa gate kung humiling ka ng maaga. Si Lola Esther,
74 na taong gulang isang retiradong social worker mula sa Iloilo ay dati nang lumalaban sa deplaning crowd at dumarating sa baggage claim na pagod. Sinabi sa kanya ng isang kaibigan ang tungkol sa trick na ito. Ngayon ay naghihintay siya ng 5 minuto sa kanyang upuan bumaba ng huli at may hawak na ang kanyang bag bago pa man makahabol ang mga tao. Ang iyong diskarte. Banggitin sa panahon ng pagbaba na gusto mong bumaba ng huli. Manatiling nakaupo ng kalmado habang lumuluwag ang cabin. Karaniwan ay titingnan ka ng isang flight attendant kapag lumuwag na ang pasilyo. Tip ang skycap o assistance person kung may sumalubong sa iyo sa gate. At ngayon, ang isa na halos walang gumagamit na lampas 6 na po ang pinakamahusay na itinatagong sikreto sa kabin. Number ISA 1 ang flight attendant card. Nagkaroon ka ng magandang flight. Naging mabait ang crew. Gusto mong magpasalamat. Narito ang halos walang pasahero na nakakaalam. Ang bawat pangunahing airline ay may customer commendation program kung saan maaaring sumulat ang mga pasahero ng maikling tala na pumupuri sa isang partikular na flight attendant at ang mga talang iyon ay direktang napupunta sa personnel file ng crew member. Ito ay tumatagal ng dalawang dang. Wala itong gastos at natatandaan ng mga flight attendant ang mga pasahero na gumagawa nito sa loob ng mga taon. Narito ang bahaging napalampas ng mga senior. Sa susunod na lumipad ka sa parehong airline na yon, maaaring ang parehong crew member ay nasa iyong flight. Natatandaan nila ang mga pangalan, mukha at ang mga taong naglaan ng oras upang sumulat ang serbisyo na matatanggap mo sa susunod na flight ay nagbabago. Libreng upgrade, dagdag na atensyon, maliliit na pabor sa buong flight. Ito ang nag-iisang pinakamakapangyarihang benepisyo sa listahang ito dahil nagbabayad ito sa iyo sa bawat susunod na biyahe. Si Mang James, 69 na taong gulang, isang retiradong arkitekto mula sa Laguna ay nagsimulang sumulat ng mga commendation pagkatapos ng bawat magandang flight. 6 na buwan pagkatapos sumakay siya sa isang flight at sinabi ng lead flight attendant, "Naaalala kita." Salamat sa tala na iyon. Ginugol niya ang susunod na 4 na oras na tinatrato na parang isang regular. Ang iyong diskarte, kunin ang pangalan ng flight attendant sa panahon ng flight, nasa badge nila iyon. Tandaan ang flight number at petsa. Bisitahin ang website ng airline at hanapin ang compliments o customer commendation. Sumulat ng 3 hanggang 4 na parotangungusap, partikular at mainit, hindi generic. Ang magandang parirala, gusto ko po sanang malaman ang pangalan ninyo. Sasabihan ko po ang airline kung gaano kayo kahusay. Ngunit narito ang bahaging hindi alam ng karamihan sa mga senior. Ang tunay na benepisyo ay nagsisimula bago pa man dumating ang eroplano sa mismong airport. May isang partikular na counter sa halos bawat pangunahing airport na nag-aalok ng mga libreng serbisyo sa mga manlalakbay na lampas 6 na po at halos hindi ito nakalagay sa terminal map. Iyan mismo ang ibabahagi ko sa susunod. Nasa screen na ngayon. Magkita-kita tayo doon. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong natutunan para mas maging maganda ang inyong mga biyahe. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel ng Lipad Kasama Senior para sa mas marami pang tips at impormasyon.